Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Diyos. Papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin. Sa pagpapala at lalong-lalo na Panginoon sa panibagong buhay na ibinigay mo sa amin sa umagang ito o sa araw na ito. Ama, samahan mo nawa kaming muli sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na siyang aming pakikinggan, pagninilayan, at dadamhin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Jesus, muli samahan mo kaming muli, kaisa ng banal na Espiritu Santo, ang kami ay tanglawan upang muli naming makita, maapuhap ang iyong mensahe sa amin. Hinihiling namin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga kalakbay sa video na ito. Kayo po ay inaanyayahan kong muli na samahan ako sa pagninilay, sa pananalangin. Maaring may binibigay na mensahe ang Panginoong Diyos sa atin, lalong-lalo na sa kanyang banal na salita para sa linggong ito. Tunghayan po natin, pagnilayan, at pakalimiin mabuti. Ano nga kaya ang gustong sabihin ng Diyos sa atin? Ang gospel po natin ngayon ay Mark 1:21-28. Ngayon po ay January 28, 2024. They went into the town of Capernaum, and Jesus began to teach in the synagogue during the Sabbath assemblies. The people were astonished at the way he taught, for he spoke as one having authority and not like the teachers of the law. Now it happened that a man with an evil spirit was in the synagogue, and he shouted, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God." But Jesus rebuked him and said, "Be silent and come out of this man." The evil spirit made the man shake violently, and after giving a loud shriek, came out of him. All the people were astonished, and they wondered, "What is this? With what authority he preaches? He even orders evil spirits, and they obey him." And Jesus' fame spread throughout all the country of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, muli na namang pinatunayan ng Diyos kung sino at ano siya sa pamamagitan ng kanyang pananalita at gawa nung siya ay humarap sa mga taong ito, at lalong-lalo na nung kanyang pinalayas ang masamang espiritu sa katawan ng taong ito na kung saan ay matagal nang inaalipin ng diablo o kaya ng masamang espiritu. Minamahal kong mga kaibigan, ang ating ebanghelyo ay muli pinatutunayan sa pamamagitan ng pagsusulat ni San Marco na ang kakayahan ni Jesus kailanman ay hindi maaaring pantayan ng kahit na sino man. Ang kakayahan ng Diyos at ang kanyang tinatawag na pakikipag-ugnayan sa Ama at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay walang makagagawa kundi siya lamang. At dito sa ating ebanghelyo, alam natin bilang mananampalataya na ang masamang espiritu o tinatawag nating demonyo o satanas ay may kakayahan gawin ang lahat ng bagay. May kakayahang himukin o sulsulan ang isang tao sa maraming aspeto ng buhay. Subalit kapag si Jesus ang humarap sa kanya at pag si Jesus talaga mismo ang nangusap,
kailanman ang masamang espiritu ay hindi nagwawagi sa kabutihan, dala ng banal na salita ng Diyos at ng kanyang mga halimbawa. Mga kaibigan, ang ibanghelyo natin ngayon ay binibigyan tayo ng pagkakataon na namnamin at pagnilayan. Ano nga ba at paano ko ba binibigyan ng lalim ang kakayahan ng Diyos sa aking pagkatao, sa aking buhay? Binibigyan ko ba ang Panginoong Diyos ng karapatan at ng buong laya at tatag na ako ay maging ah, kaisa ng Panginoon sa lahat ng bagay na aking ginagawa at nararanasan sa mundo? Binibigyan ko ba ng pagkakataon at ng buong kababaang loob na kumilos ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan sa aking sarili upang mawala at magapi ang mga masasamang pag-uugali sa aking pagkatao at nang ako ay maging tunay na lingkod sa Panginoon. Maging tunay na lingkod ng simbahan na aking kinabibilangan. Kasi mga kaibigan, hindi natin pwedeng ikaila na ang nangyayari nung panahon ni Jesus ay hanggang ngayon nauulit at paulit-ulit nating nakikita at nararanasan. Kung papansinin ninyo kung paano pinagtibay, bagamat siya ay si Satanas, bagamat siya ay kalaban ng Panginoon, alam nating lahat yan, mararamdaman at makikita mo kung paano ang pinagtitibay sa pamamagitan ng pagsasalita ng masamang espiritu o ni Satanas sa harapan ng mga tao, kaharap si Jesus. Alam natin na ah, ang masamang espiritu ay hindi ginugusto ang mga bagay na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Subalit sa kanya mismo nang galing nung siya ay nakaharap ni Jesus at nang tanungin, sinabi niya, ah, ano ang gusto mo sa amin? At kilala kita, ikaw si Jesus ng Nazaret. Ikaw ba ay naparito upang ako ay yurakan o upang ako ay gapiin? Ang sabi niya, kilala kita kung sino ka, ang sabi ng masamang espiritu. Kahit siya ay demonyo o kahit siya ay may kapangyarihan, pag si Kristo ang humarap sa kanya at ang kakayahan ng banal na Espiritu Santo ay tumitiklop ang masama o ang kasamaan. Tumitiklop si Satanas sa harapan ng ating Panginoon. Pero kung pag-iisipan nating mabuti, mga minamahal ko mga kaibigan, kung ating pagninilayan yung mga kataga na binitawan ng demonyo, lalong-lalo na nung sinabi niyang, ah, kilala kita. Sabi niya, kilala kita. I know who you are. Ikaw ang banal na Diyos. Bagamat siya ay demonyo, namutawi sa kanyang bibig ang salitang, I know who you are, o kilala kita. Ikaw ang banal na Diyos. Mga kaibigan, ito ay ibaling natin sa panahon natin ngayon. Ibaling natin sa ating buhay. Napakarami sa mundong ibabaw ang nagsasabing kilala natin ang Panginoon, ang nagsasabing kilala natin ang Diyos. Marami sa atin ay bukang bibig ang banal na salita ng Panginoon. Bukang bibig ang ating mga Bible sharing, ang ating mga gawain, ang ating paglilingkuran sa loob ng simbahan. Tayo ay halos doon na lang uh, sumisentro ang ating buhay. May mga kasabihan pa nga, diyan ka na kaya tumira. Mukhang nakakalimutan mo na may pamilya ka pa. Diyan ka na lang tumira sa simbahan. Total, umaga hanggang gabi, nandiyan ka rin naman. Minsan may maririnig ka ng mga taong nagsasabi ng mga ganitong kataga. Subalit, ito rin ang mga tao na nagsasabi na kilala nila ang Diyos. Sila ay nananampalataya. Halimbawa, kahit ako na, sinasabi ko na kilala ko ang Diyos, ako ay nananampalataya. Subalit, tanungin natin ang ating sarili. Katulad ba tayo nung papaano binitawan ng masamang espiritu sa harap ng Diyos? Nung sinabi niya, kilala kita,
Kilala kita at kilala ko kung ano at sino ka, ang sabi ng masamang espiritu. Ikaw ang banal na Diyos. Buong-buo niyang sinabi, bagamat may takot siya sa kanyang sarili dahil alam niyang hindi niya kaya ang Diyos. Pero namutawi sa kanyang bibig, nakilala kita, sabi niya, I know who you are. At yung pagkakasabi ng masamang espiritu ay mayroong panginginig ng kanyang laman, panginginig ng kanyang ng kanyang espiritong masama, ika nga. Dahil alam niyang hindi niya kayang magapi ang banal na Diyos. Kaibigan, tanungin natin ang sarili natin. Matanong kita, maraming beses mo na rin bang sinabi na kilala mo ang Diyos? Maraming beses mo na rin bang sinabi, kinikilala at sinasamba mo ang Panginoon? Maraming beses mo na rin bang sinabi na sa pamamagitan ng banal na salita ng Diyos ay pinapangalanan mo ang Panginoong Yesus sa paraan ng iyong pananampalataya? Kung iyan ay ginagawa mo hanggang sa ngayon, dadagdagan ko ng panibagong tanong. Gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano mo kakilala ang Panginoon? Katulad ka rin ba ng kung papaano binitawan ng masamang espiritu yung pagbibitaw niya ng kilala niya si Jesus nang may panginginig ng katawan, nang may takot sa sarili at alam niya na hindi niya kaya ang kapangyarihan ng Diyos. Ikaw ba, kaibigan, kapag sinasabi mong kilala mo ang Diyos, na siya ay banal na Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ito ba ay nababanggit at sinasabi mo na may pagpapakumbaba, panginginig ng pagkatao dahil ikaw ay makasalanan at may pagpapakumbaba na isinisigaw mo sa lahat na si Kristo ay kilala mo bilang anak ng Diyos Ama at kaisa ng Espiritu Santo? Bakit ko po ito sinasabi sa ating lahat? Sapagkat simple at karaniwan sa ating lahat ang ipakilala ng Diyos, ipagsigawan sa lahat na si Kristo ay ating Panginoon. Subalit, hindi kaila sa ating lahat. Napakaraming sumisigaw ng kilala nila ang Panginoon at sila'y may pananampalataya. Sila ay naglilingkod sa loob ng simbahan. Subalit ang kanilang ginagawa ay hindi tumutugma sa ninanais ng ating Panginoong Diyos. Nagsasabing sila ay kilala ang Panginoon, subalit ang kanilang gawi, ang kanilang pananalita, ang kanilang impluensya sa kanilang kapwa ay hindi tugma sa ninanais ng ating Panginoon. Marami rin akong kilala, marami rin akong nakakasalamuha. Hindi ko pwedeng sabihin na ang mga kaibigan ko ay banal. At hindi ko rin pwedeng sabihin sa inyo na ako ay banal. Ako rin ay may makasalanan. Kaya itong katanungan ito ay may pagkakataong tinatanong ko rin sa sarili ko, gaano ko ba kakilala ang Diyos? Kaya ko bang sabihin sa Panginoon ng buong puso, buong isip, ng may takot sa aking pagkatao at pagpapakumbaba, kilala kita at alam ko kung sino at ano ka. Ikaw ang banal na Diyos. Sana mga kaibigan, sa araw-araw nating pamumuhay, kung paano natin pinamamalakad at pinamamalita sa bawat isa na tayo ay Kristiyano, tayo ay Katoliko, tayo ay naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon. Kung gaano natin dinideklara ito sa mga kapwa natin, mga kaibigan, kakilala, kahit sino pa man, kung gaano natin pinahahayag sa mga pari ng ating simbahan, kung gaano natin kamahal ang Diyos. Sana ito rin ay ang maging panuntunan natin upang maipahayag ang pagmamahal ng Diyos dahil kilala natin siya ng buong puso, isip at kaluluwa, ay maipahayag natin ang pagkakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating gawa at ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Sapagkat nawawalan po ng saysay ang ating pagdideklara na kilala natin ng Diyos
Alam natin kung sino at ano siya. At alam natin na siya ang banal na Diyos. Nawawala ng saysay ang lahat ng mga katagang ito na ating sinasambit. Kung hindi naman ito konektado sa ating paggawa, sa ating pagkilos, hindi konektado sa ating pakikitungo sa kapwa, at lalong-lalo na kung ito ay hindi konektado sa mga taong ayaw natin. Ayaw nating makasalamuha, ayaw nating makasama. Kailanman hindi tayo makakapagbigay ng lalim sa ating paniniwala at pananalig sa Diyos kung ang ating pananampalataya sa Panginoon ay hiwalay at hindi tumutugma sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Mga minamahal kong mga kaibigan, sana sa pagpapatuloy ng linggong ito sa banal na Eucharistia na ating tatanggapin, sa pagtanggap natin sa Kanya, sa sakramento, ay mangibabaw sa atin ang katapatan ng ating kalooban na ang isinisigaw natin bilang Diyos, si Kristo, ay katulad ng pagpapakita natin ng kabutihan sa ating kapwa, pag-amin natin ang ating kahinaan, kababa ng loob na pagtanggap ng ating mga pagkakamali. Dahil walang sino mang pwedeng makapagpabago sa ating buhay, kundi ang Diyos lamang. Kung ang masamang espiritu ay nanginginig ang kanyang kalamnan, ang kanyang pagkatao ng sambitin na sinasabi niyang kilala niya si Jesus. Siya ang banal na Diyos. Sana ang ating pagkilala at pagsambit sa pangalan ng Diyos. Hindi ko sinasabing katulad ng masamang espiritu sapagkat ito ay kalaban, kundi ang ating pagsambit ng pagsasabi na kilala natin ang Diyos ay tunay na tumitimo sa pagkatao natin, sa ating kaluluwa, sa ating kalooban, upang ang ating pagsasabi at pagsisigawan na kilala natin ang ating Panginoon ay hindi lamang sa salita, hindi lamang sa bibig ng gagaling, kundi sa puso, sa ating isipan, sa ating buong pagkatao na binibigyan natin ng lalim sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa ating kapwa, sa pamamagitan ng ating kababaan ng loob, sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng lahat ng bagay o katotohanan na ang lahat ng bagay ay hindi natin batid at hindi natin kaya, na kailangan natin ng iba. At ito ay magkakaroon lamang ng katuparan kung tayo ay may ganap na pananalig, pananampalataya sa Diyos, na tayo ay walang magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Ito ay pagpapatibay ng kalakasan o tinatawag na ng pagpapatibay na kung anong kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay na kailanman ay hindi natin pwede at makakayang higitan. Amen. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng tibay ng pananalig at pananampalataya na sa tuwing ipinagmamalaki namin sa aming sarili at sa aming kapwa na ikaw ay kilala namin. Ito sana, Panginoon, ay tunay na mamutawi sa aming puso, hindi lamang sa pamamagitan ng pananalita, kundi sa aming pakikitungo sa aming kapwa, sa aming ugnayan, sa aming mga mahal sa buhay, at lalong-lalo na kami dapat, Panginoon, ay maging salamin at maging huwarang ng katotohanan, ng kababaan ng loob, ng pagmamahal at katarungan sa mga tao na aming nakakasalamuha araw-araw. Pagpalain mo kami, O Diyos, upang sa araw-araw naming pamumuhay, ang aming pagsasabi at ipinagsisigawan na ikaw ay kilala namin ay maging buhay at baon namin araw-araw sa pamamagitan ng aming gawa, sa pamamagitan ng aming wika at pakikitungo sa kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.